himig nito'y ang iyong pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. La 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 la, O Diyos, kay buti mo. Awit kong ito ay para sa iyo. Nais kong ialay buong buhay ko sa paghiling ko sa'yo. Nais kong awitan ka ng bagong awit. Titikat ang himig nito'y ang iyong pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan ka, O Diyos ng pag-ibig. Awit ng pasasalamat ang aking hatid. Nais kong awitan. Mula sa pagsikat ng araw sa silangan hanggang sa maglubog dito sa kanluran, aking pupurihin ang pangalan mo. Salamat, O Diyos, sa araw na ito. Madarabang muli ang pag-ibig mo. Seven o'clock na po, tayo ay magpapasimula na sa ating gawain. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat na naririto ngayon sa ating C4 Hope Meeting virtual. Welcome po sa bawat isa at available din po ang ating Hope Meeting via Facebook Live. Sa mga hindi po nakakapasok sa ating Google Meet, pwede po kayong manood sa ating Facebook Live. Masaya po kami na muli namin kayong makita at makasama dito sa ating gawain. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod sa gabing ito. Malaking kagalakan po sa amin na bawat linggo palagi po tayong magkakasama. Laging laan na po ang inyong panahon para po sa ganitong gawain. Isang oras na merong awit, patotoo at mensahe ang hatid ng gawain ito. Iba po sa inyo ay weekly na purihin ng Panginoon, palagi din po tayong merong mga bisita. Kaya naman, salamat po sa ating mga kapatid na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi po sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga bagong kakilala at sa inyong mga yung mga nakakasama nyo po sa bawat araw. Salamat at ipinapasa nyo po ang ating link. Kaya naman hamon ko rin po sa ating mga bisita ngayon, kung kayo po ay bisita, makiisa po kayo kung kayo ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan. Makiisa po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa po ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. At para naman muli nyo pong mabalikan at mapakinggan ang ating mga nakalipas na gawain, patotoo, mensahe, ay meron po tayong Facebook group. Ipinopost po natin dyan yung ating mga video recordings, even yung ating materials. At kayo po ay malaya na makapag-comment dyan. Even your prayer request, kagalakan po na isama namin kayo sa aming mga pananalangin sa bawat araw. Ang pangalan po ng ating group ay C4 Hope Meetings Group. Bilang pasimula, palagi po nating ibinabahagi ang sinasabi sa kanyang mga salita. Familiar verse na ito sa bawat isa sa atin. Sabi po sa Hebreo chapter 6 verses 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga
ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayon naman hinihilingan ko po ang ating Missions Department Head, Ate Gay Mendoza, para po sa kanyang pagbati. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko na rin po kayo ng advance Merry Christmas. Pag-aalaala sa kapanganakan po ng ating nag-iisang tagapagligtas at pinagmumula ng ating mga pag-asa, ang Panginoong Yesus. Welcome po sa Hope Meeting Virtual, ang ministeryo po na naglalayong maghatid ng tunay na mensahe ng pag-asa tanging mula sa Panginoon at sa kanyang mga salita, mga patotoo din at mga awitin na meron din pong patotoo ng pag-asa. Hangad ko po na sa ating pong pagsasama-sama patuloy tayong makatagpo ng kalakasan, kapayapaan, pag-asa at kagalakan tanging mula sa Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat, Ate Gay. Ilang araw na lamang po advance Merry Christmas po sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataong ito, nais ko pong ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C4 Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya sa bawat isa na naririto, dalangin nga po namin na mahamon kayo sa gabing ito. Sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay umawit sa ating Panginoon. Kung alam po natin, sumabay po tayo, sabay-sabay nating papurihan ang ating Panginoon. Halina't siya'y purihin. Amen. Salamat sa napakagandang mensahe ng awit. Marapat na papurihan natin ang ating hari at tagapagligtas. Ngayon naman tayo po ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan po natin ang patotoo ng isang kapatid, masipag mag-sit-in sa ating USB CCI classes. Siya po ay graduate na ng ating CCI. Kaya naman pakinggan po natin kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Tita Rosana Savinada at susundan po ng Ministry Through Song ni Ate May Gulapa from ECC.
Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid sa Panginoon. Ako po ay si Rosana Sabinada, 59 years old, at isa pong DTCP CCI student, books 1 to 10 graduate. Ngunit nagsisit-in po ako ngayon sa USB-CCI ng ECC at C4 satellite. Noong aking pong kabataan, nakalikihan ko na ang pagiging reliyoso at tagadasal kami sa mga patay. Mahirap dahil malayo ako sa aking mga magulang noon at sa Maynila na ako pagka-graduate ng high school upang magtrabaho. Nagkataon pong nasunugan ang aking pamilya ng bahay sa probinsya, kaya lumuwas sila ng Quezon City. Kami ay nanirahan na dito habang ako'y naman nagtatrabaho bilang isang lady guard noon. Mga taong 1991, may kapatid pong akong umaatid ng fellowship. Linggo po noon at ini-invite niya ako upang magsimba at dumalo sa pagtitipon. Nagbahagi po ang pastor ng salita ng Diyos. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Nung araw din pong iyon, isinuko ko po sa Panginoon ang aking buhay. Pinagsisihan ang kasalanan at inamin na hindi kayang iligtas ang aking sarili. Sumampalataya ako sa Panginoong Hesus na tanging daan, tunay na kapayapaan sa buhay at tanging katotohanang mapanghahawakan. Isang pribilehiyo na pagkaluban ako ng regalo ng Diyos, at ito ay ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pamula noon, marami pong pag-uusig at mga pagsubok na aking naranasan dahil nagbago daw ako ng sa aking reliyon at paniniwala. Ngunit sa biyaya po ng Diyos, dahil siya ay puno ng biyaya at kahabagan, nakilala din ng aking nanay na walang iba kundi ang tunay na Diyos na buhay, at kami ay pinalaya ng Panginoon sa maling na kaugalian ng pagdarasal sa mga patay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at nalaman ko ang katotohanan patungkol sa mabuting balita ni Kristo Jesus. Ngayon po ay naglilingkod ako sa Panginoon, particularly sa kids ministry ng aming local church dito sa Novaliches, Quezon City, at nagnanais pang makapag-aral sa isang Bible school. Kaya naman ay mag-undergo sa house church planting course upang mas lalong lumalim at maunawaan ang katotohanang inihayag sa akin ni Jesucristo at maibahagi ito sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesucristo. Sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Sa Kanya lamang po ang kalwalhatian at kadakilaan. Sa'yo maasa, kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo,
taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan, mga pangako mo. Ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Tawang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, mga pangako mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. Maraming salamat, Tita Rosana. Salamat sa iyong buhay at patotoo sa gabing ito. Tunay na nakakahamon at maging sa kasigasigan na lalo pang matuto at umunlad sa kanyang mga salita. Maging sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit na inihandog sa atin ni Ate May. Mga pangako mo, tunay po na pangako lamang ng Panginoon ang ating tanging mapanghahawakan. Kaya naman purihin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Ngayon po ay handa natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito. Ang ating pong mensahe sa gabing ito ay recorded at ito po yung ating last week na mensahe ng ating
Kuya Rex, sapagkat ang ating Kuya Roy ay hindi pa po maayos ang kanyang pakiramdam, nagpapalakas po siya. At ang ating Kuya Rex naman ay nagmula pa po sa Bicol, magdamag na nagbiyahe. Nagkaroon po ng konting aberya nung kanilang pag-uwi na, kaya naman. Pero mabuti po ang Panginoon. Safe na po na nakauwi sa bahay at sa kasalukuyan po ay nagpapahinga na. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang ating mga pastor. Totoo, my hope is only Jesus. Ang Panginoong Jesus lamang ang ating pag-asa. Siya ang nagbibigay ng tagumpay. Ang ating buong buhay ay tali sa Kanya at nakatitiyak tayo ng katagumpayan dahil ang ating Panginoong Jesus ay tagumpay doon sa krus. Maraming salamat sa mensahe ng awit at sa magandang pagkakaawit. Ganoon din naman, nais nating pasalamatan ang ating Sister Lucy mula po sa Hanopol sa isang nakahahamon na patotoo. Totoo po na ang Diyos ay napakamabiyaya. Inaakay po niya tayo sa katotohanan at tinutulungan na mabuksan ang ating isipan, ang ating pong puso. Makita natin ang liwanag ng katotohanan sa pamamagitan po ng tulong ng Diyos sapagkat sa ating sarili, hindi natin ito masusumpungan. At totoo po, hindi po madali. Marami pong mga pag-uusig, subalit ang atin pong Diyos ay Diyos na matapat. Siya po ang nagbibigay ng katatagan upang makapagpatuloy tayo sa pananampalataya. Maraming salamat sa iyong patotoo, Ate Lucy, at patuloy pong pagpalain ng Panginoon ang inyo pong buhay, ang inyo pong buong sambahayan, maging ang inyo pong paglilingkod. Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome sa ating Hope Meeting. Ito po ay pagtitipon kung saan binibigyang diin po natin ang pag-asa na tiyak na atin pong mapanghahawakan at ito po ay mula lamang sa Diyos at sa katotohanan ng kaniyang mga salita. Sa pagkakataon pong ito, nais po natin na dumulog sa Panginoon sa pananalangin at atin pong idudulog sa Panginoon ang ilan pong mga concerns patungkol sa ilan po natin mga kapatid na mayroon pong mga pinagdaraan ng mga pagsubok at mga sitwasyon. Hiling natin ang pag-asa na mula sa Diyos ay patuloy na kanila pong panghawakan at patuloy na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Tayo pong lahat ay tumungo at tayo po ay sandaling manalangin. Aming Panginoon, kayo po ang aming Ama sa langit na hindi nagkukulang. Kayo'y nangangalaga sa amin. Kayo'y tapat noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, sa gabing ito, isang kagalakan na kami po ay magkatipon-tipon kahit sa pamamaraang virtual. Magkakalayo kami physically, pero kami po ay magkakasama sa pamamaraang ito upang ihayag ang iyong mga salita, pakinggan ang iyong mga salita, kami mahamon. Patuloy naming itingin ang aming mga mata sa iyo at magkaroon po ng pag-asang tiyak at totoo. Panginoon, ngayong gabi kami po ay dumudulog para sa amin pong mga kapatid na mayroon pong iniindang karamdaman. Amin pong ipinapanalangin patuloy ang aming kapatid na Danny Malasarte na nandoon po sa Naga sa kanya pong kalalagayan. Panginoon, maraming salamat na kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang inyo pong kapangyarihan, Panginoon, ay maaari na kumilos, magbigay ng pag-asa, maging sa sitwasyon po ni Kuya Danny. Ang aming dinadalangin, patuloy na magtiwala siya sa iyo, tumingin sa iyo, at iparanas po ninyo sa kanya, Panginoon, ang kagalingan. Ito po yung aming hiling. Ipinapanalangin din po namin si Ann Alcachupas na nagpapacheck up po ngayon sa kanya pong spinal cord. Panginoon, higit kanino pa man, kayo po ang nakakaalam ng kanyang tunay na kalalagayan at sitwasyon. Ang aming dalangin ay nawa ay maging maganda po ang check-up. Dalangin po namin na kung anuman ang iniinda pong pain, Panginoon, ni Ann, mihiling kami na kayo po ang mag-aalis dito. Dalangin po namin ang karunungan para sa mga doktor na tumitingin. Bigyan niyo po sila ng tamang diagnosis. Ganon din po, umihiling kami ng kapayapaan ng isip para sa mga magulang ni Ann
At tumihiling po kami sa iyo, aming Amang Diyos. Patuloy na tumingin sila sa iyo, kilalanin kayo, bigyang pahalaga ang inyong mga salita. At patuloy na italaga ang kanilang buhay na mayroong katapatan. Sa katotohanan, kayo po ang aming Diyos na kinakailangan pong kami magpasakop ng buo sa amin pong mga buhay na ito, Panginoon. At tulungan niyo po, Panginoon, ang aming mga kapatid, ang buong sambahayan po na ito ng mga Alcachupas na maranasan ang iyong pag-asa at ang iyong kapangyarihan na hindi kayang ibigay ng ano paman sa mundo na ito. Panginoon, ngayon din pong gabi, isang kagalakan po namin ang dumulog na magkakasama upang dalhin po sa inyo ang buong Malasarte family, si Brother Nino, Ate Mel at ang kanila pong buong pamilya na sa darating po na Lunes ay aalis patungong Bicol, Camarines Sur upang doon po maglingkod. Maraming salamat sa kanila pong mga buhay. Ang aming dalangin, bibigyan niyo po sila ng karunungan, lakas na pangatawan, mga oportunidad upang luwalhatiin ang iyong pangalan sa lugar na iyon po, Panginoon ng Bicol. At aming dalangin, ang kanilang buhay na inyo pong pinagpapala ay patuloy, Panginoon, na pagpapalain po ninyo at gagamitin po sila upang maging pagpapala sa maraming mga tao doon na kanilang aakayin papalapit sa inyong kaharian. Dinadalangin din po namin ang team na maghahatid sa kanila doon po sa Bicol. At ngayon pong gabi, kami nagpapasalamat sa pagkakataon po na ito na maaari kaming muling magkasama-sama at mag-aral. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, katagpuin ng aming mga pangangailangang espiritual. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y magpapatuloy. Tinatalakay po natin ang submitted to God's Word is standing strong against the world. At ngayon pong gabi, nais ko pong magpasimula sa pamamagitan ng katanungan na ito. Ano ang kaibahan ng isang buhay na nakasuko sa Panginoong Jesus sa pagdiriwang ng Kapaskuhan? Meron po bang kaibahan kung papaano ang isang tunay na nakakakilala sa Panginoong Jesucristo ay nagse-celebrate, nagdiriwang ng Kapaskuhang ito, o sinasabi natin tayo kay Kristo, yung iba hindi nagpapahalaga kay Kristo, pero pareho lamang ng pinagkakaabalahan sa mga panahon po na ito. Abala sa kakainin, daramtin, abala sa mga plano, sa atin pong mga buhay na ito. Nais kong kumustahin ang bawat isa sa atin. Kumusta na po ang ating mga buhay na ito? Talaga bang tayo'y mayroon na relasyon sa atin pong Panginoong Jesucristo? Kilala na po ba natin ang atin pong Panginoong Jesus? Ngayon pong gabi, nais nating talakayin the joy of experiencing the fulfillment. Meron pong kagalakan na maranasan ang napakaganda, ang perpektong plano ng Diyos. Alam po ninyo, isang pinakamalungkot, kahit po doon sa mga bata na naglalaro, madidinig ng isang bata, hindi ka kasali dito. Yun po ba inaalala natin, may mga naglalaro, gusto natin na tayo kabahagi, yung makasama doon sa paglalaro ng ating mga kapwa bata. Tapos sasabihin, hindi ka kasali. Meron pong Diyos na mayroong perpekto at napakagandang plano. Ang tanong po sa atin, sa inyo pong palagay, ano po ang inyong bahagi sa plano na ito ng Diyos? Alam po ninyo, napakasaya, napakalaking kagalakan ang hatid ng perpektong plano ng Diyos sa buhay po ng mga taong kanyang tinatawag at kanya pong inililigtas. Meron po ng tinatawag na great joy. Ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas ay mayroong hatid na kakaibang kagalakang hindi kayang ibigay ng ano paman sa mundo na ito. Una, the Savior has come to save us from our dark past. Alam po niyo, merong
pinagdaanan yung bawat isa sa atin. Marahil alipin tayo ng kasalanan, walang direksyon yung atin pong mga buhay. Marahil hindi natin alam kung saan tayo patutungo, namumuhay tayo sa takot. Ano po? Marami tayong ginawang mga pagkakamali. Masasabi nating madilim yung ating nakaraan. Pero nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, ang madilim na nakaraan na to nagkaroon ng liwanag. Ang tanong, ito po ba ay inyong karanasan? Pero hindi natatapos ito sa ating nakaraan na inayos ng Diyos. Ito'y isang biyayang nagpapatuloy kapag naranasan natin ang dakilang plano ng Diyos. Oo, inaayos niya yung ating nakaraan, pero binibigyan niya tayo ng katatagan sa ating hinaharap na mga hamon na pangkasalukuyan. Kaya yung pangalawa, the Savior has come to save us from an empty present. Meron tayong mga kinakaharap na hamon ngayon. Inayos na ng Panginoon yung ating nakaraan, pero dadating at dadating yung mga pagkakataon na malilito pa rin tayo. Iniisip natin meron mga kulang sa ating buhay. Hindi tayo tunay na masaya. Nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. At hungkag, walang dating yung atin pong buhay. Meron pa tayong mga hinahanap. Pero alam po nyo, kapag nakilala natin ang tagapagligtas, hindi lamang yung ating nakaraan ang kanyang aayusin, bibigyan ng liwanag, kundi yung atin pong pangkasalukuyan. Pag isinuko natin sa kanya ang atin pong mga buhay, itong ating nagmamahal na tagapagligtas, bibigyan po niya ng panibagong kasiglahan, kahulugan, ang ating mga buhay. At hindi lamang po yung pangkasalukuyan, kundi maging ang ating future, yung ating hinaharap. The Savior has come to save us from a hopeless future. Saan papunta ang mundo na ito? Na pasama ng pasama. Patindi ng patindi ang kasalanan at ang paglaban sa Diyos. Ang tiyak ay hahatulan ang mundo na ito dahil sa kanilang ginagawang kasalanan at pagre-rebelde sa Diyos. Hindi pinalalampas ng Panginoon ang kasalanan. Darating ang pagkakataong ibibigay niya ang kanyang kahatulan. Ang kanyang mga anak ay dadaling sa buhay na walang hanggan. Ang kanyang mga kaaway ay kanyang parurusahan. Kaya wala tayong dapat ikatakot kung tunay na naranasan natin ang dakilang plano ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na nag-iisang tagapagligtas. Wala tayong dapat ikatakot sa hinaharap sapagkat meron tayong tunay na pag-asa dahil sa ating Panginoong Jesus. Ngayong gabi, nais ko pong ibigay ang katanungan na ito. Gaano kahalaga para sa iyo ang katuparan ng mga hula sa Biblia? Meron po kasi mga nakalagay na mga propesiya. Halimbawa na nga po, yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay inihula ilang daang taon bago nagkaroon ng katuparan. Ito po ay isang propesiya lamang. Ito po ay isang hula. Pero ito po ay sinabi ng Diyos. Gusto ko pong itanong, gaano kahalaga sa iyo na ang isa pong pangako ng Diyos ay makita po nyo na natupad? Pangalawang tanong, ano ang dulot sa iyong buhay ng katotohanan ng salita ng Diyos? Halimbawa, makita po natin ngayong gabi, abay, kahanga-hanga pala ang salita ng Diyos. Totoo pala ang salita ng Diyos. Yung kanyang mga ipinangako ay nagkatotoo. At yun palang kanyang mga sinabi ay kanyang tinutupad. Hindi pala siya nagsisinungaling. Nagkaroon pala ng katuparan yung kanyang mga ipinangako. Ano ang dulot nito sa iyong buhay? Nagkikibit-balikat at hindi natin pinapansin. O ito'y mayroong kakaibang kagalakan tayong nadarama dahil nangyayari ang plano ng Diyos at ito'y nililiwanag sa atin ng banal na Espiritu. Anong dulot sa iyong buhay ng mga katotohanan na ito? May excitement ba? May katuparan? May hatid na kaligayahan? Sabi po dito sa susunod na slide, you and I must consider these facts. Ano po ito?
ilang mga scholars po ang naniniwala na mayroong 300 mga propesiya patungkol kay Jesus sa Lumang Tipan. Opo, mga 300 prophecies bago dumating ang Panginoong Hesukristo. Ang mga propesiya na ito ay lubhang madetalye na ang probabilidad sa matematika na matupad na Jesus ang kahit iilan sa mga ito, lalo pa kung ang lahat ng mga ito ay napakahirap kung hindi man imposible. Alam po nyo, hindi po pwede na basta lamang tayo maniwala sa mga tsamba na mga tila katuparan, ano? Kagaya nung kay Nostradamus na pilit yung fulfillment. Ang Biblia po, mayroong 300 propesiya patungkol sa Panginoong Jesus. At ang mga sinabi po na ito ay natupad na lahat. Kung hindi man po natutupad ay dahil hindi pa ito nagiging isang kaganapan. Marahil sa mga darating pang araw ang mga propesiya na yon. Subalit, makikita po natin sa Biblia, mamaya ipapakita ko po sa inyo, ang mga propesiya patungkol sa Panginoong Yesus na tila imposible na mangyari sunod-sunod at matupad sa buhay ng Panginoong Hesukristo ay talaga pong makikita natin na nagdulot ng kakaibang kagalakan at kasiglahan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Si Peter Stoner, siya po ay isang scholar, chairman ng mathematics at astronomy doon po sa Pasadena College, ay nag-aral patungkol sa mga hula sa Biblia. At ito pong si Stoner, kanya pong tinignan ang 8 na katiyakan, ang 8 tiyak na propesiya tungkol kay Jesus. At nakabuo siya ng napaka-konserbatibong posibilidad upang bawat isa sa hula ay matupad. At pagkatapos ay isinaalang-alang ang posibilidad na matupad ni Jesus ang lahat ng 8 sa mga hulang iyon. Pwede niyo pong i-search sa Google yan si Peter Stoner. 8 propesiya lamang yung kanyang tinignan. At tinignan po niya yung mga posibilidad na ito pong 8 hula na to, mangyari po talaga sa buhay ng Panginoong Jesus. Alam po niyo sa kanya pong pag-aaral, ito po yung kanyang conclusion. The conclusion to his research was staggering. The prospect that anyone would satisfy those 8 prophecies was just 1 in 10 to the 17th power. Ganun pong kataas yun pong probability para magkatotoo. Kumbaga, para ang sinasabi po ay ganito. Imposible kung tutuusin na yung hula mangyari lahat. 8 lamang po ito, na mangyari sa buhay ng isang tao. Subalit, sa Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi naging imposible, hindi naging mahirap, sapagkat ito po ay kapangyarihan ng Diyos. Ano po yung halimbawa ng mga propesiya na ito? Na nagkatotoong lahat sa buhay ng Panginoong Jesus. Una, sabi po dun sa Isaiah, maglilihi ang isang dalaga, manganganak ng lalaki. Nangyari po ba ito? Nangyari po ito sa ating Panginoong Hesukristo. It was quoted by Matthew. Na propesiya. Sinabi po ni Mateo na ito'y inihula. Pangalawa, sabi po, yung babae na yon na manganganak ng isang lalaki, birhen, manganganak sa Bethlehem. Makikita po natin yung emperador, nag-utos na lahat ng mga mamamayang Israelita o Hudyo ay magpalista, dapat umuwi sa kanilang bayan. Wala siyang kaalam-alam na yung kanya pong utos, yung kanya pong decree na magpalista po yung mga tao sa kanyang nasasakupan ng mga bansa, ginagamit po siya ng Diyos para mangyari yung kanyang kalooban. Nagpunta si Jose at saka si Maria doon sa Bethlehem sapagkat magpapalista po sila sa nangyaring census. At doon sa Bethlehem, bilang katuparan ng propesiya, ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po'y maipanganak, galit na galit si Herodes kasi sabi ng mga tao, yun ang hari ng mga Hudyo, iniisip niya siya ang hari. So ipinapatay po niya yung mga bata, 2 taon pababa. At kinausap po ng anghel si Jose para itakas
si Jesus para hindi mapatay ni Herodes. Nung sila po ay tumakas, sila po ay pumunta ng Ehipto, natupad yung isang propesiya na yun pong Mesiyas ay tatakas papunta ng Ehipto. Di po ba tayo namamangha sa katotohanan ng salita ng Diyos? Lumaki sa Ehipto, at nang bumalik, hindi po nakalagay dito sa PowerPoint, pero nangyari po, nung mamatay na si Herodes, bumalik po sila. Saan sila bumalik? Sila po ay bumalik sa Nazareth. At sa kanilang pagbalik sa Nazareth, natupad ang propesiya na magiging isang Nazareno ang Mesiyas. So, sinulat ko pa po dito, ang pagpasok sa Jerusalem, dun po sa sinasabi po na matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Ito po yung binanggit ni Propeta Zacarias sa Zacarias 9, verse 9. Yun pong ang Panginoong Jesucristo ay nakapako doon sa krus. Pinagsugalan yung kanya pong damit. Ito po ay nasa Awit, Kabanatang 22, talatang 18. Pinagsugalan ng damit ng Panginoong Jesus. And then sa Bilang chapter 9 verse 12, yun pong pinapatay na hayop bilang paglalarawan o anino ng gagawing sakripisyo ng Panginoong Jesus ay hindi po binabalian ng mga buto. Yung dalawang katabi ng Panginoong Jesus doon sa krus na nakapako din ay binalian po ng buto. Pero ang Panginoong Jesus, nung babalian na po siya ng buto, ay nakita nilang patay na ang Panginoong Jesus. Hindi po siya nabalian ng buto. Kaya siya po ay inulos na lamang sa tagiliran. Nangyari ang propesiya na walang mababaling buto doon po sa handog. At sa isa pang talata doon po sa Propeta Isaias, Kabanatang 53, sabi po, yung Mesias, he will die as a criminal but be buried in a rich man's tomb. Mamamatay po bilang isang kriminal, pero siya po ay malilibing sa nicho po ng isang mayaman. Lahat po ng mga propesiya po na ito nangyari sa atin pong Panginoong Jesus. Na ngayon po, sinisikap ng marami pong mga taong walang takot sa Diyos na sabihing hindi totoo ang Biblia, hindi totoong may Diyos, na ang Biblia daw po ay sulat ng tao. Paanong naging ito'y sulat ng tao? Ito'y napaka-makapangyarihan kung atin lamang bibigyan ng panahon na unawain na kung tayo pa'y magpapakumbaba at hihiling, Panginoon, bigyan niyo po kami ng talino na maunawaan ng iyong salita. Ako po'y nagpapakumbaba. Ayokong maging mayabang. Tulungan niyo po akong maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Alam po niyo, may kaaway po yung kagalakan sa Diyos. May kaaway yung kagalakan sa Diyos, katatagan sa pananampalataya. Alam po niyo kung anong kaaway niyan? Una po, yun pong kawalang kaalaman, ignorance. Siguro, meron po sa atin, ngayon lang nalaman. Abay, ganun pala yun? Yun palang mga nakapropesiya sa Old Testament, mahigit 300 na mga propesiya. Sa pagitan ng 500 taon, nangyari lahat sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ngayon ko lang nalaman yan. Pag talaga pong tayo ay hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, wala po talaga tayong malalaman patungkol sa kapangyarihan ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos, sa mga himala ng Diyos, sa gusto ng Diyos, sa ayaw ng Diyos. Ang lagi natin idadahilan, ay sorry, hindi ko alam. Hindi natin alam kasi po tayo po ay nagpapabaya. Ang salita ng Diyos ay dapat na binabasa po natin. Ilan na po bang mga Biblia yung naaalikabukan sa mga eskaparate sa atin po mga tahanan? Gayong ito po ay source ng kayamanan, katatagan, at kagalakan. Pangalawa po, ang kaaway po ng kagalakan sa Diyos, katatagan, yung deception, nadadaya po tayo. Mayroon pong mga nagbibigay po sa atin ng kalituhan, nagbibigay po sa atin ng maling impormasyon. Meron po mga tao na pangit ang motibo at tayo po ay nadadala nila, nadadaya po nila, inililihis po nila. Kaya nga po napakahalaga na sa Diyos tayo titingin. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos at humingi tayo ng habag sa Diyos na ilayo tayo sa mga tao na tayo po ay nililinlang.
Napakaganda ng patotoo ng ating kapatid na Sister Lucy kanina. Ano po? Ang kanyang buong buhay nakatalaga sa isang kinalakihan na relihiyon. At ang isip, ang puso, ang kilos ay hulog na hulog sa relihiyon na kinalakhan. Pero alam po niyo, napakamabiyaya ng Panginoon. Tinawag ang ating kapatid na Sister Lucy. Nakaunawa ng katotohanan. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, malalaman niyo ang katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayong gabi, gusto ko punta ngayon ang bawat isa sa atin. Kayo po ba ay malaya? Malaya dahil nalaman po ninyo ang katotohanan. Pangatlo po, kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng kagalakan at katatagan sa pananampalataya sa ating Diyos, because we are very selfish. Makasarili po tayo. Alam natin yung ayaw ng Diyos, pero ginagawa natin. Yung gusto ng Diyos, kagaya ng pagsamba, pananalangin, pag-aaral ng kanyang mga salita, gusto ng Diyos. Pero ayaw natin, wala tayong panahon. Bakit? Kasi masyado tayong makasarili. Marami tayong gusto sa mundo na to. Marami tayong gustong makuha, marami tayong gustong puntahan, marami tayong gustong patunayan. Nakakalimutan natin na lahat ng ito ay pag-aari ng Diyos. Na yung ating buhay ay hiram natin sa Diyos at dapat natin siyang kilalanin. They're so selfish. Tinitingnan natin ang buhay na ito ay patungkol sa atin, hindi natin alam. Hindi ito patungkol sa atin, ito ay patungkol sa Panginoon. Dito po sa Lucas, Kabanatang 2, talatang 22 hanggang 38, nais natin tignan ang isa pong lalaki. Ang pangalan po niya ay si Simeon. Nais ko pong basahin. Sabi po dito sa Lucas chapter 2, verses 25 to 27, dinala po ni Jose at saka ni Maria ang batang si Jesus sa templo. At sabi po dito, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang hinihingi ng kautusan, kinargan ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Napakaganda pong kwento ng katotohanan mula po sa panulat ni Lucas. Ano po? Isang matandang lalaki na naghihintay ng pagdating ng tagapagligtas ng bansang Israel. Naging karanasan ang katuparan ng pangako. Naging karanasan ang katuparan ng plano ng Diyos. He was clearly a recipient of the promise. Talagang bahagi po siya ng pangako. Bakit? Kasi ang tagal po niya naghihintay. Nung araw na yon, pumunta po si Jose at saka si Maria. Si Simeon, he was led by the Spirit of God. Siguro sabi nung banal na Espiritu, ano siya, no? Pasok ka doon sa loob. Yung iniintay mo, nandoon sa loob. He was led by the Spirit of God. Ngayon po, napakadaming espiritu ng kalayawan. Yun ang nangunguna sa mga, kahit doon sa mga peke na mga mananampalataya. Kalayawan, ano po, kalasingan sa kung ano-ano po mga bagay, sa kung ano-ano mga kasalanan, pang-aalipin, espiritu ng pandaraya ang nangunguna sa isip at puso ng mga tao. But we need to be led by the Spirit of God. Pumasok si Simeon, nakita niya, hinawakan niya, sinabi niya, Panginoon, ito po ang katuparan. Kinargan niya, Panginoon, maari nang mamatay. Bakit niya natukoy na si Jesus yun? Because he was taught by the Word of God. Tinuruan siya ng Espiritu at ng salita ng Diyos. Diyos ang nagsabi. At sa nakalipas na taon po na ito, every Thursday,
ipinahahayag, sinisikap ng inyong mga kaibigan, sinisikap ng inyong mga lingkod na ipaunawa po sa atin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan kung paano magdidesisyon sa buhay na ito. And so, ito pong si Simeon, he was led by the Spirit, he was taught by the Word of God, and he was obedient to the will of God. Sumunod po siya. Nag-intay nga siya eh. Nag-intay siya eh. At sa kanyang paghihintay sa pangunguna ng banal na Espiritu, sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Sumusunod po ba tayo sa kalooban ng Panginoon? Alam po ba natin yung kalooban ng Panginoon? Kasi mahirap pong sumunod kung hindi natin alam. Kung alam po natin ang kalooban ng Diyos, sumusunod po ba tayo? O alam natin ang kalooban ng Diyos pero ayaw nating sumunod? Ibang usapan po kasi yung alam natin pero hindi natin sinusunod. Kesa doon sa yung alam natin at masaya tayong sinusunod ang kalooban ng Diyos. Simeon, as a waiting recipient of God's promise, alam po nyo, bilang isang kasali, kabahagi ng pangako ng Diyos, bilang isang naghihintay, ano ba yung kanyang ginagawa? Number 1, he was righteous and devout, faithfully waiting. Kasi pinanghawakan po niya eh. Namuhay siya na napasasakop sa Diyos. Nakatalaga siya sa Diyos at iniintay po niya ang pangako ng Diyos. Paano ka maghintay sa iyong buhay? E tataksil po ba tayo sa Diyos? Habang wala siya, iniisip natin, we can enjoy this world at mamuhay tayo na makalaman, makamundo. Ang ating kagalakan ay ang mga bagay sa mundo na ito at hindi ang mga bagay na pangwalang hanggan. Alam po niyo, si Simeon, he was righteous and he was devout. He was patiently and faithfully waiting sa gusto ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Pangalawa, sabi po, he was hopeful, having faith on God's promise, on seeing the Messiah before his death. Pinanghawakan po niya yung pangako ng Diyos na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Kaya nung dumating, sabi niya, maari na po magpahinga ang inyong lingkod sapagkat nakita na ang inyong pagliligtas. Di ba nakakakilabot na pangyayari? Natutupad sa kanyang buhay ang kalooban ng Diyos at ito'y isang napakalaking kagalakan. Ang tanong, sa ating buhay, meron ba tayong ganitong karanasan? Alam natin, sa isip, sa puso natin, biyaya ng Diyos, this is the will of God. At ito po ay malaking kagalakan. Pangatlo, sabi po, he was joyful, he was praising, servant in the fulfillment of the promise. Nang dumating po yon, siya po ay mayroong matinding kagalakan na humantong sa pagpupuri. Yung kagalakan na naging kabahagi sa dakilang plano na ito ng Diyos, na unfold, nangyayari sa kanyang buhay, nararanasan niya. It was translated into praise. Ang mga pagpapala, ang mga oportunidad na ganito ay naita-translate sa isang pagpupuri. Alam po niyo kung bakit yung iba tamad na tamad magpuri sa Panginoon? Walang gana na sumamba? Kasi po, masyadong haling po tayo doon sa mga bagay na makamundo. Hindi tayo magkaroon ng kagalakan sa mga bagay na makadiyos. Pero pag nakita po natin yung ating mga sarili kung paano pinagpala tayo ng Panginoon, kung gaano kadakila ang Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang at kahinaan, lahat ng mga pagpapalang ito na tinitingnan natin bilang ating bilang biyaya ng Panginoon, babaguhin po tayo at ito po ay magiging pagsamba at pagpupuri. Dalangin namin maranasan po niyo yung kagalakan na yun na hindi kayang ibigay ng anuman sa mundo na to. Na Diyos lamang po ang makapagbibigay. Babaguhin po tayo, hindi tayo tatama rin sa panalangin, hindi tayo tatama rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo parang kalabaw na hinihila sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya, mabigat yung ating mga paa, hindi po. Kundi magiging kagalakan. At sasabihin natin, ba't nagkaganito ako? Panginoon, tunay na napakabuti po ninyo, tunay na napakamabiyaya po ninyo.
Kasi po, merong Diyos na may napakagandang plano. At ang kagalakan natin, maranasan ang plano na yon. Ano yung plano po na yon? Gusto kong tingnan natin yung naging sermon po nung nakakaraang mga linggo. Ano po? Sabi dito sa Galatia chapter 4 verse 4 to 7, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinigla ng isang pinamuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, mabibilang sa mga anak ng Diyos. At upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang spirito ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gaya'y makatawag tayo sa Diyos ng Ama, Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak. At dahil kayo ay anak, ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Nais nating magtapos sa pagsasabi, mayroon pong perpektong plano ang Diyos. Doon pa lang sa halamanan ng Eden, nung magkasala po ang tao, nagulantang ang tao. Nakita ni Eva at saka ni Adan sila ay hubad. Nakita nila na sila ay nagkasala, sila ay nagkamali, nagdamit sila ng dahon. Pero ang Diyos ay may plano. Mali, hindi ganun ang pagtatakip dyan. Binigyan sila ng balat ng hayop bilang pagpapakita na kailangan ang pagbububo ng dugo. May magbabayad, merong mamamatay. Sabi po ng Panginoong Jesus, sa ahas at saka doon sa babae, maglalaban ng babae at ang ahas, ang kanilang mga inapo. At sabi, yun daw pong ahas ay sasakmalin o sasagpangin ang yung heel, yung sakong ng babae at susugatan. Pero ang sakong na yon na kanyang sinaktan ay ang sakong nadudurog sa kanyang ulo. Ito pa yung nagpapakita na mula po sa magiging salinlahi ng mga tao ay lalabas ang isang tagapagligtas na dudurog sa kapangyarihan ng kasalanan, sa kapangyarihan ng ahas. Merong plano ang Diyos. And it came in a perfect time. Dumating sa tamang panahon, sa tamang oras. At ang perpektong plano na to na dumating sa pinakatamang panahon, siya po ang perpektong tagapagligtas. Walang kagaya ng Panginoong Jesus. Hindi yung ating sarili, hindi yung ibang tao, hindi relihiyon ang makapagliligtas. Ang makapagliligtas ay ang nag-iisang perpektong tagapagligtas at ito po'y walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sa silong ng langit ay wala nang iba pang pangalan na ibinigay na sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus. Sabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. That is the plan. No plan B. Walang ibang tagapagligtas. There is no other. There is only one Savior. And that Savior is perfect and His name is Jesus. At ano po ang layunin? Ano ang purpose? There is a perfect purpose. Ano po ang sabi po? Meron pong perpektong layunin. Ano po ang layunin? Upang, sabi, ibilang kayo na anak ng Diyos. Sinasabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya. Bumaba yung anak ng Diyos. Isinugo niya. Ipinanganak ng isang babae. Namuhay sa ilalim ng kautusan. Ano po ang sabi doon? Para maibilang kayong anak. Hindi lang kayo maibilang anak, bigyan kayo ng spirito para makatawag kayo ng Ama, Ama ko, at gawin kayong tagapagmana. Minamahal na kaibigan, yun ang napakadakila at napaka-perpektong plano. Tayo na makasalanan, may plano ang Diyos. Gawin sa ating mga buhay yung hindi naman tayo karapat-dapat, pero dahil sa kanyang habag at pag-ibig, ibinigay sa ating mabiyaya. Ang aming dalangin, makita po ng bawat isa sa atin sa liwanag ng pagkilos ng banal na Espiritu. Ang liwanag na dala ng ating Panginoong Jesus, kilalanin siya, magpakumbaba sa Kanya at mabuhay tayong matapat hanggang sa Kanyang muli pagbabalik. Ikagalak po natin ang katotohanan, mayroong dakilang tagapagligtas.
Siya ang perpektong plano ng Diyos, siya ang perpektong at nag-iisang tagapagligtas. At ang Diyos po, hindi nalilate, siya po ay laging on time sa atin pong mga buhay. Kinakailangan din ngayon na ito ipinapahayag, tanggapin po natin ng mayroong kapakumbaba. Awitin natin yung ating response song. Christmas is about His glory. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with us, and we celebrate the glory of His presence. Christ has come to fill our hearts with love. He came to save us. King of kings and Lord of lords, His name is Jesus. God with us, Emmanuel has come. Ayan, kahit po recorded, purihin ang Panginoon sa naipahayag na mensahe. Tunay na ipinapaunawa sa atin kung papaano na tayo ay magse-celebrate ngayon ng ating Christmas. Ano po, yung reason, yun po yung ating isa-celebrate, hindi po yung season. Kaya naman, ngayon po yung ating mga pasasalamat kung kayo po ay napagpala sa patotoo, sa awit at maging sa mensahe, pwede po tayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya naman ay mag-message dito sa ating chat box at kagalakan po na basahin namin yan. At ito po, sabi po dito ni Ate Gay, praise God, Sis Rosana, sa iyong patotoo. Tunay na mabiyaya ang Diyos sa iyong buhay kung paano mo nakatagpo ang Panginoon sa iyong buhay. Isang encouragement po sa community na kayo ay mag-enroll sa church planting course. Purihin po ang Diyos sa patuloy na nasain ng puso mo na patuloy pang matuto, lumago at umunlad sa iyong buhay paglilingkod. And from Rin, tunay na tapat ang Diyos sa iyong buhay, Tita Rosana, at isang encouragement po ang iyong pakikibahagi sa ating mga CCI classes at maging sa ibang mga gawain. Maraming salamat po sa inyong patotoo. Sa Diyos po ang papuri at kaluwalhatian. Maraming salamat din po sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawain ito. Salamat kila Ate Gay, kay Tita Rosana, kay Ate Mai, sa ating tech team at sa ating mga pastor, Brother Roy and Brother Rex. Salamat din po sa ating tumutok sa Facebook Live. Meron pong 9 mula kanina. At dito naman sa ating Google Meet ay meron po tayong 48. Meron ka po bang nagnanais magpasalamat? Yan, kung wala na po, tayo po ay mag-turn on ang ating mga camera para po sa ating picture taking. Wala po tayong Gospel Faithfulness Forum at magpapatuloy po ito sa susunod na taon na, taong 2023. Pero ang Hope Meeting po, tuloy-tuloy po itong gawain natin. Sige po, bibilang po ako ng 3. Naka-turn on na kayo ng camera. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa. Thank you po sa inyo. Merry Christmas po. Merry God bless po. Christmas. Thank you po. God bless po sa lahat. Thank you po.